Amen. So, morning revival preview na tayo. At ang schedule natin ngayon ay week 19, day 6. So, ito ay para bukas, para Sabado na. So, tapos na this week. So, magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. So, yung unang verse natin ay Romans 12:2. And do not be fashioned according to this age, but be transformed by the renewing of the mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and well-pleasing and perfect. Dito sa verse na ito, binanggit yung transformation. Pero ang binanggit niya rito tungkol sa transformation, ang transformation ay sa pamamagitan ng pagbabago ng kaisipan. Sapagkat ang kaisipan ay bahagi o pangunahing bahagi ng ating kaluluwa. At madalas pag binabanggit kasi ang transformation ay ang tinatransforma sa atin ay ang ating kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya. At sinasabi sa atin, ang transformation ay sa pamamagitan ng pagbabago ng kaisipan. So anong ibig sabihin ng pagbabago ng kaisipan? Hindi ito yung baguhin mo yung kaisipan mo o magbago ka ng kaisipan. So, hindi yan. Kasi alam ko, commonly binabanggit natin yung baka magbago pa yung kaisipan ko. No? At ito ay maging iba yung decision mo. So, hindi yan. Ang pagbabago ng kaisipan dito ay gawain ng Espiritu. Babaguhin niya yung kaisipan mo sa pamamagitan ng pagtitigmak ng Espiritu. Kaya ang transformation ay ang paglaganap ng Espiritu tungo sa ating kaluluwa, lalo na ang pangunahing bahagi ng ating kaluluwa na walang iba kundi ang ating kaisipan. So yan ang una niyang babaguhin. At pag nabago na niya yung kaisipan natin, susunod na yung emosyon at pagpapasya natin. Kaya pag nabago ang ating kaisipan, madali natin makikilala ang will ng Diyos. Diba? Sa ngayon kasi, ano ba yung will ng Diyos? Minsan, hirap na hirap tayo isipin, malaman, no? Hindi natin malaman. Pero pag ang kaisipan natin na transforma, mabilis natin makikilatis ang kagustuhan ng Diyos. No? Amen. Yung isang verse naman ay Galatians 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. So, tama naman yan. Lahat tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So magbabasa na ako. Our mind is the leading part of our soul. And as it is renewed, our will and emotion are automatically renewed. So yun yung sinasabi natin. Pag nabago ang kaisipan mo ng Espiritu, automatically, pati damdamin mo, pagpapasya mo, mababago din. No? Kasi ang kaisipan, ang leading part ng ating soul. Pwede natin sabihin, isang piece lang naman yung soul eh. Meron lang siya 3 function. Kaya pag nakuha mo na yung kaisipan, na-transforma yon, automatic, sumusunod na rin yung ating damdamin at pagpapasya. Amen. Amen. To have Christ formed in us is to have the 3 parts of our soul, our mind, emotion, and will renewed. To have our mind, emotion, and will renewed is to have Christ saturate our mind, emotion, and will. So, binanggit uli yung saturate. No, saturate. Saturate is matigmakan. No, at ito ay posible sapagkat ang gumagawa ay ang Espiritu. Kaya niyan tigmakan ang ating kaisipan, damdamin, pagpapasya. Yan ang ating buong kaluluwa. No? At sa pamamagitan ng pagtitigmak, natatransforma, napapabago, no? Ang ating kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin, at pagpapasya. To be renewed is to replace the self
and the world in our mind, emotion, and will with Christ. If we are renewed in this way, Christ will be formed in us, and every part of our inner being will bear the image of Christ. Amen. So replace ang ginamit. Mapalitan, mahalinhan yan. No? Ang replace, hindi palitan ng bago, kundi maging Kristo siya, mapalitan siya ng Kristo. So yun ang ibig sabihin ng replace. No? Hindi siya mawala. Nandyan pa rin siya, pero naging Kristo na siya. Ang ating kaisipan ay naging Kristo na. No? Dati, puno siya ng sanlibutan. Pero sa pamamagitan ng patuloy na pagtitigmak ng Espiritu, ang ating kaisipan ay magiging Kristo. Mapapalitan siya ng Kristo. At tutugma siya doon sa verse na sinasabi, okay, na ang kaisipan ni Kristo ay madala sa ating kaisipan. So, ibig sabihin, ang kaisipan natin magiging kaisipan ni Kristo. So, yan ay ang pagtitigmak, no, na nagre-resulta sa pagpapalit. Amen. Amen. At kung ang ating kaisipan at buong kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya ay napalitan ni Kristo, si Kristo ay maihuhubog sa atin. At ang ating panloob na bahagi, no, ay magiging larawan ni Kristo. However, most of us do not yet bear the image of Christ in our mind, emotion, and will. At times, we may think noble thoughts, but frequently in our daily life, our minds may express the self with the world. We may love, weep by the self rather than by Christ. This indicates that Christ has not been formed in our emotion. Many times, when Christians speak, their speaking is full of the self and the element of the world. We can never be an expression of Christ until He saturates our entire inner being, replacing the self and the world in our soul with Himself. Amen. So, mayroong isang bagong term na binanggit dito. Sabi niya, the world in our soul. Okay, so, tapos sinabi niya, self with the world. Amen. So, anong klaseng kaluluwa meron tayo? World. Siya ay kaluluwang makasanlibutan. So, yan ang kondisyon ng isang kaluluwa na hindi napabago, hindi napalitan, hindi na transforma. Na pangkaraniwan, ang ating kaluluwa ay kaluluwang makasanlibutan. Kaya sinasabi rito, maski ikaw, anong ginagawa natin? No? Umiibig, tumatawa, tumatangis, lahat ito ay self, sarili, no? At kahayagan ng sarili na kasama ang sanlibutan. No? Na ang ibig sabihin, ang kaluluwa ay tigmak ng sanlibutan. Hindi tigmak ng espiritu. Tigmak siya ng sanlibutan, mga bagay ng sanlibutan. Di ba? Yung mundo, okay, ng kung ano mga uso, yan, sanlibutan, no? Naookupahan ng mga bagay na kung ano yung uso, no? Kung ano yung mga nakakalibang sa tao, kung ano yung maganda sa kanyang pananaw, no? At yung mga bagay na kung saan yung oras niya ay binubuhos niya. So ito yung sanlibutan. No? Kaya kung hindi tayo na-transforma, no, tayo ay magiging makasanlibutan na tao. At huwag natin kalilimutan
na ang buong sanlibutan ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Na ang sanlibutan ay ginagamit ng masamang isa upang ilayo ang tao sa Diyos. Hindi lang sa hindi ka matatransforma dyan, mailalayo pa ang iyong kalooban sa Diyos. No? Kapag ang tao ay nahulog sa sanlibutan, nahulog siya sa kamay ni Satanas. Wala na siyang pag-ibig sa Panginoon. May pag-ibig siya, pero hindi na sa Panginoon. No, nag-i-enjoy siya, pero hindi na ang Panginoon ang kanya ini-enjoy. No, yung oras niya nagagamit, hindi ng Panginoon, kundi ng sanlibutan. Kaya, kailangan natin ng pagtatransforma. Kailangan natin ng paghuhubog. No? Kailangan natin ng pagtitigmak ng Espiritu. Lahat ng ito, no, ay magre-resulta sa paghubog ng Panginoon simula sa ating panloob na bahagi. Yan ay ating kaisipan, damdamin at Espiritu. Amen. 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 So today's reading na ako. According to Paul's usage in the New Testament, the word form refers to the outward expressions of the inner being. If we are full of the self and love the world in our inner being, our outward form will be the self and the world. The choices to make in our daily living will express the self and the world. The Galatians were occupied by Judaism. Thus, in their outward form, they expressed Judaism. Therefore, Paul had to suffer like a mother, travailing for the Galatians until Christ would replace the self and the world in them with himself. Amen. So, tama naman to. Kung ano ang nag-o-occupy, no, sa iyong kalooban, sa iyong panloob na bahagi, yun din ang maihahayag sa ating panlabas na kahayagan. No? Halimbawa, ang panglabas na kahayagan ay mga pagsasalita, okay, ang ating kilos, no, ang ating mga pananamit, itsura, mga gusto, no, lahat ng yan ay mga panlabas na bagay. At ang mga panlabas nating bagay ay isang kahayagan kung ano tayo sa panloob. So kung tayo ay naookupahan ng makasanlibutang bagay sa loob natin, siyempre, ang pagsasalita mo ay kung anong nasa loob mo. Di ba? Kung anong hilig mo. Diba? Tingnan ninyo yung mga bata. Hilig sa mga games yan, mga computer, yan ang mga nag-o-occupy sa kanila. Kaya pag sila ay nag-usap-usap, nagkakaintindihan sila. At tuwan-tuwa sila sa mga pinag-uusapan nila. Kasi yun ang kanilang pagbubuo sa loob. So, yun naman mga matatanda, ganyan din. Maaaring sabihin natin, kayo mga bata, ano kayo, naluloko kayo sa mga gadget. Kumusta naman yung mga may edad? So, meron din silang adult lust na mga kinababaliwan. Ganun yan. At ang magandang halimbawa rito ay yung mga Judaizers. Ang Judaism kasi ay isang uri ng religion na nakabase sa lumang tipan. At yung mga bagay ng lumang tipan na binigay nga ng Panginoon, so ito yung nag-o-occupy sa kanila. Katulad ng law at yung mga practices sa old days, yung Sabbath, mga ordinances, yung mga dietary regulations. Okay, so ang dami niyan. Lahat ng yan. Punong-puno yung mga Judaizers niyan. Pati buhay nila.
No? Kaya ano nakakayag nila? Judaism. Kasi yan ang pumupuno sa kanila. Kaya itong dahilan kung bakit si Pablo ay nagtatravel. Oo, naisilang na sila muli, pero hindi pa sila si Kristo ay hindi pa naihubog sa kanila. Kaya siya ay muling nag-labor. Siya ay gumagawa ng merong pagdaramdam na katulad ng isang ina upang maihubog si Kristo sa kanila. Hindi maging mga napupuno ng Judaizers, kundi natitigmakan ni Kristo. Amen. For Christ to be formed in us, we need to let Him occupy every part of our soul, our mind, emotion, and will. He should occupy our thinking, our consideration, our love, our hatred, our happiness, our sorrow, our intention. As Christ increasingly saturates our soul, eventually, He will invade our body, dispensing Himself into our entire being. So, mula sa loob, tungo sa katawan, ang paggawa ni Kristo. Pero siyempre, sa loob muna. Sa loob muna. Pwede natin sabihin, yung kasing kalooban natin, ang daming sisidlan yan. Ang daming kwarto sa loob ng kalooban natin. Ito yung sinasabi natin, di ba? Yung mind natin, isang malaking kwarto yan. Emotion, yung will, yung ating kaisipan, mga consideration, yung ating love, isang kwarto rin yan. Yung ating hatred, yung ating happiness, yung sorrow, yung intention, ang daming room, ang daming avenue sa loob natin. Na kung hindi ma-occupy ni Kristo, lahat yung mga rooms na yan, hindi maihuhubog si Kristo sa atin. Kaya kailangan buksan natin silang lahat para sa Panginoon. So kung tuloy-tuloy niyang nakuha, na-invade, napuspusan, natigmakan, na buuan ang ating mga ang lahat ng mga bahagi ng kalooban, aabot siya hanggang sa katawan natin. Hanggang sa katawan. Na ang ibig sabihin, magkakaroon ng kahayagan sa katawan natin. Pwedeng sa pananamit, pagsasalita, sa mga bagay na gustong gawin natin. At hindi lang yan. Yung katawan natin, mapupuspusan ng buhay, aabot dyan yung buhay. At kahit paano, magkakaroon siya ng kahayagan ng Panginoon na madadama rin ng tao. Kaya sabi ng iba, yung iba daw lumulusog, nawawala yung sakit, nanonormalize yung kanilang mga yung kanilang mga vital yung mga vital organs ng kanilang katawan. At nagmumukhang fresh at may glow. Yun, may joy. Hindi mo kang nanlulumo. Ibig sabihin, umabot na yung transformation sa iyong katawan. Sabi niya, invading ang ating katawan. Ibig sabihin, kanya nang sinakop ang ating katawan. Mula sa loob yan. At yan ay hindi pa dumadating yung transfiguration ng body. Meron na rin pagtikim, meron na rin kakayagan. Amen. Christ needs to be formed in us in order that we may be sons of full age and heirs to inherit God's promised blessing, and that we may mature in the divine sonship. He matures in us for us to be heirs for the full enjoyment of the triune God as our inheritance. The Holy Spirit is the pledge of this inheritance. Amen. So maganda to. Kailangan ang ating pagiging anak ay umabot sa
full. Ibig sabihin, sa full age. Okay? Puno ng gulang ang ating pagiging anak. At kung umabot tayo dyan, no, tayo ay magiging mga tagapagmana, no, ng pangako ng Diyos. No, kaya kailangan abutin natin yung dibinong kapuspusan ng ating pagkaanak. At ito ay sa pamamagitan ng patuloy na paghubog ni Kristo sa atin. No? At ang resulta nito ay ang maangkin natin maging mga tagapagmana tayo ng buong pagtatamasa, ng buong pagpapala, no? Na walang iba kung hindi ang Espiritu. No? Na siyang realidad ng mabuting lupa sa lumang tipan. So yan ang ating pamana. No? Yan ang ating pagtatamasa. At tatamuhin natin, no, kung tayo ay magiging mga tagapagmana. At ang mga tagapagmana ay yung mga umabot na sa hustong gulang ng pagkaanak. No, kaya sige, mag-grow tayo, mag-grow. Amen. So the book of Galatians reveals that God's intention is for Christ to be wrought into His chosen people, that they may become sons of God. In order to be God's sons, we need to be permeated and saturated with Christ. Christ must occupy our entire being. Amen. So, binanggit dito, tayo ay mga pinili, naging mga anak ng Diyos. Pag nasave ka naman, anak ka na ng Diyos eh. Kaya lang, ang anak ng Diyos sa iyo ay yung espiritu mo lang. 1/3 son ka lang. Kailangan maging anak din ng Diyos yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng transformation. At sa kahuli-hulihan yung ating katawan, mariredeem, mababago, no? At ito ay magiging kumpleto na. At kapag nakumpleto yan, tayo ay ganap ng anak ng Diyos sa ating tatlong bahagi. The Galatians, however, were distracted from Christ to the law. The believer should come back to Christ, who is both seed, who fulfills God's promise to Abraham, and the good land, the all-inclusive Spirit, to be our enjoyment. As believers in Christ, we need the full enjoyment of this blessing, the full enjoyment of the life-giving Spirit. We need to be saturated, possessed, and fully taken over by this Spirit. Amen. So dito bahagyang o pahapyaw na binabanggit na sa lumang tipan kasi, sa lumang tipan, ang natatanging pangako ng Diyos dyan, no, na ipapamana niya sa mga Israelites ay ang mabuting lupa. Kaya lahat ng kanilang pagpapagal mula nung lumabas si Abraham, no, at pagkatapos hanggang sa lumabas naman sila sa Ehipto, nagkaroon ng mga raming labanan, no, pakikibaka, no, at mga struggle ng mga Israelites ay para sa isang bagay lang, upang tamuhin nila ang blessing ng Diyos. At yan ay walang iba kung hindi ang good land. At pwede natin sabihin, yung pinakakasukdulan ng layunin nila ay nakamit nila nung nakapasok na sila sa good land. Natapos na yung gera, okay, nandun na sila sa mabuting lupa, nag-i-enjoy na sila, tahimik na, at yung kasaganaan na nai-enjoy nila ay nagiging isang kapistahan sa kanila. So malaki na ang pinagbago doon. Sa Biblia, ang realidad nitong mabuting lupa ay yung nagpapaloob sa lahat na espiritu. Ito naman yung pinakakasukdulan ng Panginoon na kung ano siya o naging ano siya pagkatapos niya dumaan sa mga proseso. At itong nagpapaloob sa lahat na espiritu
ito yung naging pamana sa atin. Naging natatanging pagtatamasa natin. At sinasabing nagpapaloob sa lahat kasi nandyan sa Espiritu lahat ng kasaganaan ng Diyos, no, at lahat ng kailangan natin. No, kaya upang ito ay manatili ang ating posisyon na nagtatamasa tayo dyan, no, kailangan meron tayong maturity in life. Ganap tayong na-transforma, naihubog, naiwangis, no, sa larawan ni Kristo. No, upang ang mabuting lupa ay maging pamana sa atin. No, kaya yung kung anong meron sa lumang tipan, no, ay mga anino. Mga anino at mga sagisag, no, na kung saan ang lahat ng ito ay tumutukoy sa nagpapaloob sa lahat na espiritu para maging pagtatamasa natin ngayon. No? Kaya yan ang ating pamana sa panahon na ito. Nasa atin na yan. Amen. Amen. Christ has been born in us. That is, He has been revealed in us. He is now living in us. And He will be formed into us, in us, unto maturity. May the Lord bring us into the experience and enjoyment of Christ, who has been born in us, and now living in us, and will be formed in us unto maturity, in order that we may be sons of full age, heirs of God's promise blessing, and may mature in the divine sonship. Amen. Kaya si Kristo, naisilang sa atin, no? Naihuhubog sa atin, no? Tungo sa pagkagulang, no? Upang madala tayo sa karanasan, pagtatamasa ni Kristo. No? Kaya salamat sa Panginoon, nagsimula ito sa pagkasilang ni Kristo sa loob natin. At dahil naisilang siya sa loob natin, nagkaroon tayo ng buhay niya, tayo ay meron ding isang pamumuhay, no, sa buhay na ito. No, at mula diyan tayo ay naiwawangis, no, tungo sa pagkagulang upang tayong lahat ay maging mga anak ng Diyos, no, sa puspos na gulang. Amen. At ang kahuli-hulihan ay ang pagmamana, no, ng nagpapaloob sa lahat na espiritu. Amen. Amen. So, yan na yung last day na yan. Salamat, Panginoon. No, pinakita mo sa amin na ikaw ang isa na naihuhubog sa loob namin. Hanggang sa kami ay makarating sa kagulangan at maabot namin ang sitwasyon na kami ay mayroong larawan ni Kristo. Salamat din, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkagulang sa buhay. Natatanggap namin, no, ang nagpapaloob sa lahat ng espiritu bilang pamana namin at bilang pagtatamasa namin. Salamat sa proseso ng paghuhubog na ginagawa mo ngayon sa kapanahunan namin. Amen.